Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante at meron ng 9 na taon na pagkalugi sa negosyo. Magti 10 years na rin next year. At isa rin akong DJ, hindi po ako vlogger, hindi po ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, sari-sari store versus grocery store. Ito, medyo maraming nalilito dito sa business model na to. Pero ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015 to 2016. Ako po ang unang negosyo ko pong nasimulan ay sari-sari store. At naitayo ko yung sari-sari store kung saan ako malapit graduate ng college, which is sa TIP Cubao, QC. Doon po ako nagnegosyo mga kanegosyo. Hindi ko pa po alam yung mga focus in one, hindi ko pa po alam yung mga community ng mayaman. Gusto ko lang magtayo doon ng tindahan, ng sari-sari store, which is wala po akong alam talaga sa business. Mga kanegosyo, ang pinagkaibahan po ng sari-sari store at ng grocery store, yung iba kasi nangangarap pag nagtayo ng sari-sari store. Gusto ko pag lumaki tong sari-sari store, magiging grocery. Mali, mga kanegosyo. Iba po ang business model ng grocery store. Ang business model po ng grocery store ay platform business model, which is buyers and sellers meet. Ang mga supplier po sa loob ng grocery store, mga grocery store tulad ng Pure Gold, mga kanegosyo, sila po yung nagbabayad ng renta doon sa may-ari ng grocery store. Hindi po binili ng may-ari ng grocery store yung mga produkto doon galing sa supplier. Hindi niya pa po binabayaran. Babayaran lang po ng may-ari ng grocery store sa supplier kapag nabili na yung produktong nakadisplay doon sa loob ng grocery store nila. Babayaran sa loob ng 90 days, 120 days, which is nabili na yung produkto pero babayaran pa nila yung within 90 days, within 3 months, which is yung pera na sa kanila. Ang pinagkaibahan po nito sa sari-sari store mga kanegosyo, binili mo na yung produkto sa sari-sari store. Kapag hindi nabenta yon, yung pera mo nakatenga ng matagal. Or matagal siyang maibenta tulad ng mga ibang dilata. Matagal po siyang mapapa-cash flow o mapapaikot mo kasi naglabas ka na ng pera mga kanegosyo. So, kahit ayaw mo man o gusto mo, kailangan mo mabenta yung produkto, doon ka palang kikita. Yung pera na binili mo doon, kailangan mo na siyang maibenta para kumita ka. Magkaiba po yan sa grocery store. Yung supplier po mismo ang nagbibigay ng palugit bago bayaran sila ng may-ari ng grocery store. Within 3 months, within 120 days, at sa loob ng 3 buwan, para kang nangutang na walang interes. Yung pera kasi nasa iyo Ibig sabihin, pwede mo pang gamitin yung pera na nasa iyo sa loob ng 3 buwan sa iba mong business or sa iba mong pwedeng paikutin yung pera ng mabilis. At ibigay sa supplier pagdating ng 90 days. So, mas panalo ka doon bilang may-ari kasi yung cash flow nasa iyo. Ikaw yung may power. Cash flow gaming lang po to mga kanegosyo. Sa sari-sari store, nilabas mo na yung pera mo. Binayad mo na, pinambili mo na ng produkto. So, maghihintay ka na lang ng bibili sa'yo at doon ka palang kikita. Ang sari-sari store kapag lumaki, sobrang laki, sari-sari store pa rin. Hindi po siya magiging grocery store. Business model ang pinagkaiba nilang dalawa. So,
Jepoy, paano magiging grocery yung sari-sari store ko? Kung gusto mo talaga magkaroon ng grocery store at kung may malaking pera ka naman, mag-start ka na mag-grocery. Huwag ka nang dumaan sa pagiging sari-sari store. Kontakin mo yung mga supplier na nagtayo ka ng isang malaking grocery store at hayaan mo sila magbagsak dito at bigyan ka ng post-dated na payment. Ibig sabihin, bigyan ka ng palugit ng 2 buwan, 3 buwan bago mo sila bayaran. Dahil cash flow gaming po yan, mga kanegosyo. At kung ikaw nag-iisip ka magnegosyo ngayon or kung nagsisimula ka magnegosyo ngayon, napaka-importante po yung focus in one at nasa community ka or market ka ng may pera. Mga kanegosyo, kapag nalulugi yung negosyo natin, nag-iisip tayo kung paano, anong idadagdag. Pag nagdagdag ka, mawawala ka sa focus in one. Kung nalulugi ka ngayon pero may focus in one ka, siguro nasa market or community ka nang nasa masa or walang ganong kalaking pera yung nasa paligid mo. Huwag kang maguluhan, mga kanegosyo. Mas malaki ang problema ng negosyong nagsasucceed o malaki ang pasok ng pera sa kanila. Bakit kamo? Ang problema ng ibang negosyante, pag may pera na sila, ang iniisip nila kung anong produkto idadagdag nila. Which is mali. Kasi mawawala ka sa focus in one eh. At eventually, pwedeng malugi at magka-domino effect. Pati yung ibang negosyo mo maapektuhan. So wala din nangyari kahit kumita ka. Kasi hindi mo alam na meron pang level 2 business, which is yung franchising, platform, manpower, software, distribution. Kailangan mo silang ma-up yung business mo at hindi mo sila mali-level 2 kung marami kang paninda. Ang number 1 na kailangan mo is makapag-focus ka sa isa lang. At kapag kumita ka na, doon mo na sila applyan ng distribution, franchising, platform, business model. Mga kanegosyo, huwag kang malito. Dahil ganyan din ako nung nagsisimula pa lang. Kaya kung nagninegosyo ka na ngayon at kung gusto magsimula magnegosyo, focus in one at community ng mayaman. Peace.